sa principles, o kaya yung mga pinaglalaban nilang mga rights, tama naman. Maganda naman yun eh. Siyempre, sino bang may ayaw ng ayaw ng lupa, 'di ba? Kung usapin sa lupa ng mga magsasaka, sino bang may ayaw ng lupa? Siyempre, gusto lahat ng mga magsasaka may lupa sila. Sa kalunsuran, dahil ang kadalasan na ginagamit ng mga organizer ng NPA o ng kilusan, yung karapatan ng mamamayan. Kung ikaw kunyari isang kabataan na pinagkaitan ng karapatan na makapag-aral, for example, yung karanasan ko nung kabataan ko, ang ginamit nila sa akin dahil hindi ako nakapag-aral, ginamit nila yon na batayan para rekrutahin ako. Bakit? Ang sabi nila sa akin, pinagkaitan ka ng gobyerno ng karapatan na mag-aral. Dahil imbis na libre ang pag-aaral sa Pilipinas, pribilehiyo yan sa mayayaman. Kaya kung mahirap ka, wala kang karapatang mag-aral. Dahil ako tatanga-tanga at walang alam sa mga ganun pa, naisip ko na siguro nga tama. Baka nga talaga pinagkaitan ako ng gobyerno ng karapatan. Pero nakalimutan ko yung public school. Nakalimutan ko na pwede pala akong mag-aral kahit na hirap sa financial yung pamilya ko. Basta magsisikap lang ako. Pero dahil nga nalinlang ako sa mga paliwanag nila, dahil ang gagaling nila magsalita. Pangalawa, yung kahirapan sa buhay. Ang sabi nila, kaya walang trabaho yung magulang mo, kaya wala kang trabaho, kaya mahirap kayo dahil sa gobyerno. Dahil bulok ang lipunan, dahil bulok ang paraan ng pagpapatakbo ng pamahalaan. Hindi niya inaalaga ng mamamayan niya. Kung ikaw simpleng kabataan ka, ganun ang maririnig mong paliwanag. Ano sa tingin mo ang tatanim sa utak mo? Oo nga, pinagkakaitan kami ng karapatan. Tsaka kahihikayatin niya. Ganun ang ginawa sa akin, hinikayat ako na lumaban. Mag-aklas ka. Lumaban ka laban sa gobyerno, ipagtanggol mo yung karapatan mo sa edukasyon. Pagtanggol mo yung karapatan mo bilang pag-asa ka ng bayan. Ipakita mo na pag-asa ka ng bayan. Sa anong paraan, lumaban ka. Sa ganong punto, naging aktivista ako. Nirecruit ako sa anak bayan. Hanggang sa binigyan nila ako ng mga pag-aaral, MKRP, yung maikling kurso sa lipunan at Rebolusyong Pilipino. Hinikayat na nila akong sumama sa mga rally. Rally, recruit. Propaganda dito, propaganda dyan. Punta dito, punta doon para mag-recruit. Mag-aral ng mga tungkol sa lipunan at Rebolusyong Pilipino. Mag-aral tungkol sa armadong pakikibaka. Yun nga lang, kahit maganda yung layunin nila, kung mali yung paraan nila, ng pag-i-implement ng paglaban, kailanman hindi magiging tama ang mali. Tama ba ang manunog ka? Tama ba na patayin mo yung mga tropa ng pamahalaan na ang layunin lamang ay i-secure yung kanyang mamamayan? Tama ba na pumaslang ka ng isang magsasaka o isang tribo na ang lais lang naman ay maging payapa yung kanilang pamayanan? Tama ba na hikayatin mo yung kabataan na mag-armas para lang mamatay? There are three processes by which the Philippine Revolution is to be advanced. These include the building of the Communist Party of the Philippines, the building of the new People's Army, and the building of the National Democratic Front. Sa pamumuno ng Communist Party of the Philippines, pinapagana niya ang digmang bayan sa Pilipinas para labanan yung gobyerno sa kasalukuyan. Tanda natin na ito ay tatlong larangan ang hinaharap natin. Una, Partido Komunista o yung Communist Party of the Philippines. Ito yung namumuno. May dalawa siyang sandata na ginagamit. Yung armado, yung NPA, na siyang nagsasagawa ng armadong pakibaka. At NDF, yung legal. Kinakailangan mong makuha sa panig ng CPP ang pinakamalawak na suporta na makukuha mo. Kaya layunin mo sa NDF, makipagkaisa ka sa lahat ng uri, saray, sektor, at partido. It is true that a minority class, especially only the party which represents it, cannot win the Philippine Revolution all by itself. At any rate, even while there are the forces of armed revolution,
there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan, or Bayan in short. It has a membership of more than 2 million members in more than 1,000 member organizations. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, the Pambansang Kilusang Magbubukid, which is the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, or KMP, Gabriela, the Women Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Cadena, and so on. Ang binabanggit niyang Makabayan Bloc, yung bloke o grupo ng mga party list na itinatag at kontrolado ng Communist Party of the Philippines. Malinaw kasi yung tungkulin na iniatas ng partido sa mga congressmen ng Makabayan Bloc, bakit nasa loob sila ngayon ng House of Representatives? Ano yon? Una, i-infiltrate yung Kongreso, mag-organisa dun sa loob at palawakin yung network ng alyansa nila sa loob ng House of Representatives. Ay, isipin mo kung mapalakas nila yan. Anong ginagawa lang ngayon? Si Loren Badoy nagsalita laban sa kanila. Ano sabi? Pag hindi mo binawi, sinabi mo na kami front organisasyon, ay i-hold namin ang budget ng PCO, di ba? Nagsalita si Monteagudo. Ano naman sinabi na? Bawin mo, sinabi mo na kami front organisasyon. Kung hindi, hold namin ang pondo ng NICA. At nagawan laki palparan yan. Di ba? Naipakulong lang yung matanda. Eh kung sabihin mong lumaki ang bloke nila, makapag-elect sila ng mas marami at maraming sumapi sa kanila sa bloke, kaya nilang humarang ng isang batas. Nung pinagtibay yung anti-terrorism law, sila lang yung nagno. Part ng tungkulin na mga kongresista na to, na kunin yung mga information na yon, yung mga data na yon, at ibinibigay yon sa Communist Party of the Philippines. Gagamitin yon para sa kanyang strategic goal. Kaya kung titingnan ninyo, parang ang daming alam ng CPP sa kalakaran ng gobyerno sa loob. Bakit? Kasi nandyan yung mga kongresista, sila yung inatasang kunin yung mga informations na yon at ibigay sa CPP. Kaya nga sinasabi namin nung nasa loob pa kami, ang mga kongresista na nasa Kongreso, na nasa ilalim ng Makabayan Bloc, sila yung mata, tainga, at bunganga ng partido sa loob ng House of Representatives. Ang pananaw ng Communist Party of the Philippines, sila ay gobyerno din. Ngayon, kung ang gobyerno ng Pilipinas ay may Armed Forces of the Philippines, meron ding NPA, ang gobyernong bayan, na sila naman yung nakikipagbakbakan sa pwersa ng pamahalaan, sila yung nagiging instrumento para durugin ang pwersa ng pamahalaan. Ang pangunahing pwersa ng revolusyon ay magsasaka. Ibig sabihin, kikilos mo magsasaka, mapalalawak mo sa revolusyon, at hahawak ng sandata kung sila inaapi sa lupa. Pinag-aralan yung pagre-recruit. Kaya nga, based on practice namin, ang ginagawa namin doon sa mga communities, no? Especially kung medyo malayo-layo yung mga military detachments, alang nagkakaroon kami ng mga mass meeting sa kanila. Yung mga magsasakay may 4 na kondisyon na yun yung ine-exploit namin para malinlang sila. Una, mayroong tinatawag na tirsyahan. 2/3 yung pumupunta sa may-ari ng lupa, 1/3 naman yung pumupunta sa mga magsasakay, logi sila doon. Pangalawa, napakaliit ng sahod ng mga manggagawang bukid
may mga pagkakataon na 100 pesos lang bawat araw yung tinatanggap nila. Pangatlo, nandyan yung napakataas na interes ng pautang na ang tawag naman sa kilusan ay usura. At pang-apat, yung farm gate price, no, na binabarat ng mga traders sa panahon ng harvest season. Napakaliit nung presyo ng kanilang mga produkto. Ipinapaliwanag namin dun sa mga magsasaka na kayo ay pinababayaan talaga ng gobyerno. Pinagsasamantalahan kayo ng mga traders dito sa lugar ninyo, ng mga panginong may lupa, ng mga negosyante nandito. Tapos ngayon, lumapit na kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, humingi kayo ng tulong sa DAR, humingi kayo ng tulong sa DA, at sa ibang ahensya ng gobyerno, sa local government units, pero hindi kayo pinapansin. Lahat ng pamamaraan parang naubos na nila eh. Tapos binabaliwala sila. Ito na yung pagkakataon ninyo kasi andito yung NPA, handa kayong tulungan ng NPA talaga para mailigtas kayo doon sa sitwasyon ninyo. Pero sa totoo, dinadala namin sila doon sa isang sitwasyon na mas lalong gugulo.